May mga araw na masaya tayo. Masaya tayo dahil may mga planong natupad. Nagiging maayos ang takbo ng buhay natin. May mga araw na magaan ang loob natin. Pero may mga araw din na nahihirapan tayo. May mga araw na hindi natin nararamdaman ang kagalakan. May mga planong hindi na-aksyonan. May inaksyonan din pero nabibigo pa rin. May mga bagay na inaasahan nating mangyari pero hindi nangyari. Buong pagkatao natin ay nalulubog sa ganitong sitwasyon. Naaawa ka na lang sa sarili mo at medyo nanghihina ka na. Marahil ang pinakasimple at tiyak na isa sa mga pinakamabisang paraan upang gawing mas positibo ang araw mo ay mag-focus ka sa mga bagay na maaari mong pasasalamatan. Kahit nahihirapan na tayo sa ating sitwasyon ngayon, palagi tayong makakahanap ng isang bagay o maraming bagay na lubos nating mapapasalamatan. Kaya nais kong ibahagi ang 10 simple at pangunahing mga bagay na hindi dapat nating baliwalain. Karaniwan lamang akong sumasalamin sa isa o ilan sa mga bagay na ito kapag kailangan ko. Ngunit naisip ko, ang 10 bagay na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Hindi lang sa akin, kundi para sa ating lahat. Siguro hindi lahat sa 10 bagay na ito ay gumagana sa iyong buhay. Subukan mo lang i-apply at ikaw lang nakakaalam kung ano ang gumagana sa iyo. Pwede mo ring dagdagan kung meron kang naiisip. Number 1. Magpasalamat ka dahil may bahay kang tinitirhan. Nakatira tayo sa tropical na bansa o kahit nasa freezing country ka ngayon, alalahanin mong may bahay ka. Isa na itong malaking blessing para sa'yo. Your home is a center for your family. It keeps you warm. It keeps you dry and safe. Dito kayo nagsalo-salo. Dito kayo nagkwentuhan. No matter how you define your family, your home is where everyone comes together. Kahit maliit lang ang bahay nyo, magpasalamat ka pa rin dahil nakakapagbigay pa rin ito ng proteksyon sa'yo. Tandaan mo, may mga taong walang bahay. Ano kaya sa palagay mo ang naramdaman nila ngayon? Number 2, magpasalamat ka sa tubig. Tubig na iyong iniinom, tubig na panligo. Tayong lahat ay nangangailangan ng tubig. Kaya't huwag nating kalimutan na ang tubig ay bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Do not take it for granted. May mga lugar na hindi safe ang tubig na ginagamit nila. May mga lugar din na kapos sa tubig. Ano kaya sa palagay mo ang nadarama ng mga taong nauuhaw na? Gusto mo bang may magbigay sa iyo ng maraming pera pero wala kang tubig? Hindi, di ba? Kasi ang tubig ang pangunahin nating pangangailangan. Kaya't magpasalamat tayo dahil isa na yung blessing sa buhay natin. Number 3, magpasalamat ka sa mga kinakain mo. Ang pagkain ay gasolina ng ating katawan. We need food for our survival. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong kinakain. When we consume food, we feel energetic and strong. Kaya ang tanong ko sa'yo, nagpapasalamat ka ba sa mga kinakain mo? Hindi pa? Magpasalamat ka. Kahit hindi ka nasasarapan sa pagkain, kailangan mo pa rin kainin yun. Kasi kailangan yun ng iyong katawan. Kaya't simula ngayon, magpasalamat ka na sa pagkain kinakain mo araw-araw. Hindi ba't sa tuwing may niluluto ka, tapos kinakain yun ng ibang tao, ay nasisiyahan ka? At matutuwa ka pa dahil nagpapasalamat ang mga taong kumakain sa niluluto mo. Sa parehong paraan, natutuwa rin ng Diyos na pinapasalamatan natin ang pagkain ibinigay niya sa atin. Number 4, magpasalamat ka sa maliit na bagay. By appreciating the small things in life, you will learn how to stop emphasizing the meaning of bad events to your life. Alam ko na maraming maliit na pangyayari na ikinatutuwa mo. Kahit nga paglalakad sa nature, nakakatuwa na yon. Nakakagaan ng pakiramdam. Libre pa. Kapag nag-swimming kayo ng mga kaibigan mo, maliit na bagay lang yan, pero nagdudulot ng kasiyahan sa buhay. Pakinggan mo ang mga awit ng ibon. So relaxing, di ba? May alaga ka bang hayop sa bahay? You are blessed already. Nakakatanggal ng stress ang mga alagang hayop. Kita mo yan? Marami pang maliit na bagay na nakakapagpasaya sa atin. Pero patuloy lang nating binaliwala. Appreciating the little things in life means that you focus your attention on what nurtures and sustains you in life. Appreciate everything that brings you even the smallest amount of pleasure. Number 5, magpasalamat ka sa internet. Batang 90s ako. May internet naman noon, pero hindi pa uso sa panahon namin ng internet. Pero napakasaya ng aking karanasan. Kung may gusto ako matutunan, kailangan ko pang magtanong sa taong may karanasan. O di kailangan ko pang pumunta sa library para magbasa. Pero ngayon, 1 click na lang, mahahanap mo na ang kasagutan. May mga online games na. Pwede ka nang makipag-chat sa mga taong malayo sa'yo.
Dagdag kasiyahan na ito sa buhay natin. Hindi ka pa rin ba masaya? Hindi mo ba na-appreciate ang modernong panahon? Things are so different now. And even though it's just a part of everyday life, it's still amazing. We can learn about pretty much anything online. Nagpapasalamat din ako ng sobra dahil madali kong maikalat ang mga positibong mensahe through social media. Dahil sa internet, madali tayong matuto ng kakaibang bagay. We can add new skills and habits to make our life happier and more awesome with the help of other people share online. At pwede mo ring ibahagi ang natutunan mo, ang mga talento mo. Magpasalamat ka dahil may internet ka. Number 6, magpasalamat ka dahil may pamilya at mga kaibigan ka. Ang ibig kong sabihin sa pamilya ay hindi yung kadugo mo lang. Pwede mo ring ituring na pamilya yung mga taong malalapit sa'yo. Pwede rin yung mga matalik mong kaibigan. Our family is vital support network. Pamilya o mga kaibigan na nagpapadama sa'yo na mahalaga ka sa mundong ito. Family and friends should be there to help you out in your time of need. Marami tayong mapapasalamatan sa kanila. Sila ang nagpapatawa sa atin, nagmamahal sa atin, nakakabuo tayo ng magandang alaala sa kanila. Sila ang gumagabay sa atin. Sila din ang sumusuporta sa atin. Kaya't pasalamatan mo ang pamilya mo at mga kaibigan mo bago pa man mahuli ang lahat. Thank them for the love, support, kindness, and all the fun that they offer. Number 7, magpasalamat ka dahil malusog ka. Hindi naman magic ang buhay na hindi tayo magkakasakit. Minsan manghihina rin tayo sa physical at emotional. Manghihina rin tayo sa spiritual. Ngunit kung tratuhin mo ng maayos ang sarili mo, gagaling ka. What I mean is, kailangan mong matulog ng sapat. Kailangan mong mag-ehersisyo. Kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain. Siguradong mamuhay ka ng masigla. Aanin pa natin ang pera kung palagi rin man tayong mahina. Paano tayo mag-i-enjoy? Di ba? Magkakasakit man tayo, pero magpasalamat pa rin tayo dahil marami tayong nagawa sa buhay. Do not take your health for granted. Magpasalamat ka dahil malusog ka pa rin ngayon. Number 8, magpasalamat ka sa kabaitan ng ibang tao. Nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Kahit hindi nyo ako kilala personally, pero nandyan kayo. Laging nagsubaybay sa inihain kong mga videos. Nagpapasalamat ako sa mga komento nyong nakakaantig ng damdamin. Kahit hindi ko kayo kilala at hindi ko kayo nakikita, pero alam kong gusto nyong maging positibo ang inyong buhay at nararamdaman ko ang inyong positibong enerhiya. Kahit may mga negative comments, hinahayaan ko na lang. Kasi hindi ko naman makukontrol yun. Gaya rin sa totoong buhay, di ba? May mga taong hindi magugustuhan ang pinagagawa natin. Pero wag na tayong mag-focus doon. Mag-focus lang tayo sa mga taong sumusuporta sa atin. Pero pahalagahan pa rin natin ang mga taong ayaw sa atin dahil sila ang dahilan kung bakit lalo tayong nagsisikap sa buhay. Gasolina natin sila. Anyway, napakasaya ko ngayon dahil ang dami ko palang natulungan. And your expressions of gratitude help me to keep moving forward when things feel tough. Siguro may mga friends ka rin sa online na nagbabahagi ng mga positibong mensahe. Pasalamatan mo sila. Bakit napakahalaga nila sa mundo? Dahil halos lahat ngayon sa social media, puro katoksika na lang ang nakikita natin. Chismis sa kaliwa, bash sa kanan, may mga post na puro kabastusan. Pero may mga tao pa rin gumagawa ng funny videos at nagbahagi ng positivity. Patuloy nila tayong pinapatawa at pinapagaan ang loob natin. Kaya't oras na para magpasalamat tayo sa mga content creators. Number 9, magpasalamat ka sa mga karanasan mo. Pasalamatan mo ang mga kabiguang nararanasan mo sa buhay. Malamang sasabihin mo, ba't naman ako magpapasalamat sa mga kabiguan ko? Well, it turns out the most successful people among us are thankful for failure. You see, it's your failures that teach you lessons you'll need to eventually succeed. Ilang beses ka na bang nabigo sa buhay? Pero ang karanasang ito ay nagpapalakas sa'yo. At dahil sa karanasang ito, mas lalo mo nang pinahalagaan ang buhay mo. May mga araw man na nakakaranas tayo ng matinding problema, naghahatid naman ito ng positibong aral sa buhay natin. Ibig sabihin na mas magtrabaho pa tayo ng malupitan at may mas pinaghuhugutan. Count your blessings. Count your failures. Number 10, magpasalamat ka dahil buhay ka. Wala tayong kasiguruhan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Pwedeng mamaya wala na tayo. Pwedeng bukas ang ending natin. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko ito sa'yo dahil ito ang katotohanan. Sa bawat paggising mo sa umaga, magpasalamat ka dahil may panibagong araw ka na naman. Ibig sabihin na may misyon ka pang gagawin. But we are here now. We have the moment and day and hopefully many days still to experience
and live our lives. It's an amazing thing, right? Why do you have to be thankful for being alive? You should definitely be grateful for you are alive today. Life is a beautiful journey. Always be grateful you can be a part of it. You have the opportunity to feel every single taste in your life. Enjoy every single moment in your life. Feel grateful for your close ones who love you from the core of your heart. The people who lose their dear ones can only feel the pain of losing. Not everybody gets to live their life. The time you have being alive, get the most of it. Have fun. Smile more. Love yourself. You can never get back the days that are gone. Remember this, those days are gone forever. Appreciate each day you live. Keep growing. Keep smiling.